Magandang umaga, ako po si Benison Estareja. Meron muli tayong update regarding sa ating panahon, plus update na rin po dito kay Tropical Depression Julian as of 5 in the morning, araw ng Biyernes. Patuloy po na humihina itong si Bagyong Julian and nakapasok na nga po muli ito ng ating Philippine Area of Responsibility kahapon at eventually po naglandfall dito sa may southern Taiwan. And as of 4 in the morning kanina ay huli itong namataan 240 kilometers north-northwest of Itbayat, Batanes. Taglay na lamang ang hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at may gustiness hanggang 75 kilometers per hour. Sa ngayon ay almost stationary po ito, halos hindi gumagalaw sa kanyang kinalalagyan in the last 6 hours. At base naman sa ating latest satellite animation, meron pa rin tayong mga kumpul ng ulap na minomonitor po sa loob and paligid ng Philippine Area of Responsibility. Base po sa pinaka-track na pag-asa, inaasahang mas hihina pa itong si Tropical Depression Julian na maaaring pagsapit po mamayang tanghali ay maging low pressure area na lamang and after 24 hours ay posibleng malusaw na ito habang nasa may southern portion of Taiwan. Attributed yung paghina nito dun sa rugged terrain or bulubundukin na lugar dito sa may southern portion of Taiwan at yung paglamig ng hangin dito sa may area ng southern Taiwan at paglamig na rin po ng karagatan sa paligid ng bagyo. Samantala, yung ating mga cloud clusters na tinutukoy is the Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Ito po yung linya kung saan nagtatagpo ang hangin from the northern and southern hemispheres. Kapag nagkakaroon ng mga convergence ng hangin, asahan po yung mga kaulapan at mga pag-ulan na minsan ay malalakas pero hindi naman po ito tuloy-tuloy. Asahan ng ITCZ sa mga susunod pa na araw sa ating bansa. By today po, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa Bicol Region dahil sa ITCZ. May mga lugar sa Camarines Provinces and Catanduanes na magiging maaraw naman po pagsapit ng umaga pero pagsapit ng tanghali hanggang sa gabi, malaking bahagi ng Bicol Region na magkakaroon ng mga paulan. Minsan malalakas po ito kaya mag-ingat sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Sa natitirang bahagi po ng Luzon, particularly sa northern and central Luzon, mag-i-improve na po yung weather dahil dun sa paglayo at paghina nitong si Bagyong Julian at meron na lamang mga isolated thunderstorms. Habang sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Southern Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na sinasamahan din po ng mga pag-ulan, lalo na sa may Quezon Province, bahagyang epekto na rin ng ITCZ at mga localized thunderstorms pa over the rest of Calabarzon, Metro Manila, and Mimaropa. Sa Metro Manila, possible pa rin po ang mainit na tanghali hanggang 34 degrees Celsius at umiinit na rin sa may areas ng Cagayan Valley and Central Luzon, possible yung hanggang 33 degrees Celsius na maximum temperature. Sa ating mga kababayan po sa Palawan, sa umaga, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan, pero nagiging makulimlim na po ang panahon pagsapit ng hapon hanggang gabi, bahagyang epekto na rin ng Intertropical Convergence Zone. At ang ITCZ umiiral na po simula pa kagabi sa malaking bahagi po ng Visayas, may paminsan-minsan malalakas na ulan, lalo na po sa may eastern and southern portions, particularly Samar, Leyte, andito rin po sa may Bohol, and Siquijor. Kaya mag-ingat po sa banta ng baha at landslides. Temperature natin sa may Metro Cebu mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Mindanao, pinaka-apektado ng ITCZ ang Zamboanga Peninsula at mayroon ding mataas na tsansa ng ulan dito sa may areas po malapit sa Visayas, kagaya na lamang ng Dinagat Islands and Surigao del Norte as well as Camiguin. Yung mga pag-ulan po, light to moderate with at times heavy rains, kahit mag-ingat din sa banta ng baha at landslides at lagi magantabay sa ating mga thunderstorm advisories, rainfall advisories, and heavy rainfall warnings. For the rest of Mindanao, bahagyang maulap hanggang maulap pa ang kalangitan sa umaga, pero pagsapit ng tanghali hanggang sa gabi, mataas ang tsansa na magkakaroon din po ng mga paulan. So make sure po na malaking bahagi ng Visayas and Mindanao, magdala ng payo kung lalabas po ng bahay. Temperature natin sa Zamboanga City and Davao City, hanggang 32 degrees Celsius. Sa ngayon na po, wala na tayong gale warning o yung pagtaas sa mga pag-alon dahil doon sa paghihina nga nitong si Bagyong Julian. Subalit asahan pa rin po yung 2 hanggang 3 metrong taas na mga alon dito po sa baybayin sa may Northern Luzon. Kabilang na dyan ang Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Region, down to Zambales and Bataan. For the rest of our country, asahan naman yung nasa kalahating metro na taas sa mga pag-alon, pero kapag meron tayong mga thunderstorms at mga malalakas na pag-ulan, possible na tumaas pa sa higit 2 metro yung ating mga pag-alon panandalian. And for our weather forecast, sa susunod pa na 3 araw o hanggang early next week, magpapatuloy po yung epekto ng Intertropical Convergence Zone at maring maapektuhan na itong malaking bahagi ng Mindanao, malaking bahagi pa rin ng Visayas, Calabarzon, Bicol Region hanggang dito sa Mimaropa,
and lalawigan po ng aurora. So asahan din po yung mga pag-ulan. Bagamat hindi naman ito tuloy-tuloy, minsan po malalakas kahit mag-ingat pa rin po sa mga flash floods or landslides. Ang Metro Manila, natitirang bahagi ng Luzon, itong northern and central portions, mga isolated thunderstorms lamang po yung mararanasan, habang hindi pa rin natin inaalis yung tsansa na may mga mabubuong kumpol ng ulap at mga shallow circulations sa silangan po ng ating bansa na nakapaloob dun sa intertropical convergence zone. So lagi po tayong mag-aantabay. Sunrise natin is 5:46 in the morning, sunset 5:43 ng hapon. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon.